Assessment niyo po muna doon sa nakalipas na 3 araw na impeachment trial kay Vice President Sara. Well, simulan muna natin kung ano napatunayan ng prosecution. Importante kasi na sang-ayon sa rules of court, malinaw kung ano napatunayan ng prosecution sa pamamagitan ng testimonya ni Kalilong. No? Ang napatunayan lang nila ay empleyado si Kalilong ng NBI. Siya ay isang senior agent at siya ay supposedly isang dalubhasa, at least that is the claim, pagdating sa videos. No? Ngayon, ang napatunayan lang niya talaga ay siya ay tinalagang mag-imbestiga nitong broadcast ni VP Sara kung saan di umano siya ay nagbanta sa buhay ng presidente, ng First Lady at ng House Speaker at gumawa din daw at the same time ng incitement to sedition. Pero dahil hindi pa authenticated ang video, hindi pa matatanggap ng hukuman yung video mismo kung saan di umano ay sinabi ni VP Sara yung kanyang mga pagbabanta. Sang-ayon kasi sa electronic evidence rule, no, ang authenticity ng mga videos ay pwedeng gawin dun sa tao na nag-record, kahit sino na nandoon na sumapi dun sa press briefing na yon o di naman kaya ang Facebook. Ako kasi yung nag-record at nag-broadcast niyang video na yan. At wala pa namang kahit sinong kasapi doon sa press briefing ang nagtitistigo. No? So sa ngayon, ang napatunayan lang ay yung kwalifikasyon ni Kalilong bilang empleyado ng NBI, yung hakbang na ginawa niya, kasama na yung pagkalak di mo no, ng video na ito, pero hindi pa po napapatunayan ang authenticity ng video. So wala pang napapatunayan na sinabi si VP Sara dahil wala pang video na na-authenticate kung saan di umano sinabi ni VP Sara yung mga salitang yon. Malinaw po yan. Wala pang authentication. At dahil dyan, alam naman natin na kada araw na operasyon ng Senado ay 25 million, napakamahal namang ebidensya, no? 75 million para sabihin lang na isang tao ay isang investigador, siya ay nag-imbestiga, nag-download ng video at itinago sa flash disk. Yun lang. Now, bukod pa dyan sa napatunayan sa kaso mismo, anong nakita natin? Well, ang katotohanan ay napakahaba nitong prosesong ito. At mukhang napakalaking aksaya to ng pondo ng gobyerno dahil nakikita natin na sabi ng prosecution 60 plus ang kanilang testigo, ang depensa 30 plus, at kung 2 araw ang nagugol sa testimonya ng isang testigo na lang, bagamat sabi nga ni Presiding Officer Cheese Escudero ay mapapabilis yan later on, sabihin na natin isang testigo kada araw, that will be 90 hearing days. Now, 90 hearing days at 3 times a week, you can imagine, baka hanggang July tayo or August of 2027 na walang gagawin ng Senado kung hindi pati itong walang kwentang impeachment complaint laman. So, pangalawang obserbasyon, mahaba, mahal, at kung ang pagbabasihan ay itong kauna-unahang ebidensya nila na sabi mismo ng mga abogadong prosekusyon, sinimulan nila Article 1 dahil ito pinakamalakas nilang artikulo, mukhang ampaw ang impeachment. No? Dahil sabihin mo nang mapruebahan nila yung mga salitang sinabi ni VP Sara, ang grave threat naman, ang incitement to sedition, miski siya as crimes under the revised penal code, ay hindi high crimes na dahilan para ma-impeach ang pinakamatataas na opisyales ng ating bayan. Ito po bang meron po ba kayong opinion? Bakit kaya ito yung kanilang inuna? It's either ito ba yung pinakamalakas nila na tatatak sa tao or dahil ito ang pinakamahina kaya ito yung una nilang inilatag, Article 4? Well, isa pang nangyari dyan, mabuti naman na pagsabihan itong si Riza Ontiveros na mali yung ginawa niya na hinayaan niya magtestigo yung abogado, hindi ang mga testigo. No? Kasi nung sinabi nung abogado sa bilang kasagutan kay Riza Ontiveros, hindi naman impeachable yung mga sinabi ni Inday Sara, sinabi nga niya na it forms part and parcel of a bigger picture. No? So, at saka sinabi naman talaga niya na sa tingin nila, ito ang pinakamalakas at pinakamadali nilang mapurebahan. Pero ang hindi nila na-anticipate, under the electronic evidence rules kasi hindi ganun kadali na mag-authenticate ng mga digital documents. No? Lalong-lalo na kung ito ay involving internet broadcast. Kasi meron ding say sa authentication, syempre, yung intermediary na nag-broadcast niyang video na yan. No? So sa akin, I think they overestimated una yung balor ng grave threats at saka incitement to sedition to the high crimes
na po pwedeng maging impeachable officers. Hindi talaga aabot yan sa threshold na high crimes para maging impeachable. At pangalawa, yung proseso, akala nila madali. Alam nyo, bago naman kasi itong electronic evidence rules, so hindi natin masisisi ang mga abogado na hindi nila nare-realize na hindi ganun kadali talaga. Lalong-lalo na kung ang buong bayan ay nanunood sa pagproseso ng pagpasok ng ebidensya. Attorney, kayo po ba ay pabor o hindi pabor na i-play ang buong video? Well, sa akin, kinakailangan lahat ng judges mapanood ng video. Kasi I'm sure na kapag panahon na ni VP Sara, ang eksplanasyon na kung bakit ganun ang mga sinabi ni VP Sara ay dahil yan ay by way of self-defense. No? Kasi nga, napabalita na mayroong Operation Romanov na may banta sa buhay niya. No? At dahil siya naman ay siyempre tao lamang at pinangangalagaan din ang buhay ng kanyang buong pamilya, dapat lamang na gumawa siya ng hakbang para maprotektahan ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya. So sa akin, importante na makita yung ganyang konteksto. At saka yung iba pang mga revelasyon na ginawa ni BP Sara, no? Na meron ding relasyon dito sa articles of impeachment, kasama na dyan yung bribery. Na di umano, nanuhol daw si VP Sara doon sa mga empleyado ng DepEd, samantalang ito naman ay mga pera na galing din sa isang mataas na asawa ng ating gobyerno. Opo. Doon sa nung nakapanayamang House Prosecution Panel, ang kanilang naging basihan kung bakit halimbawa nung pangalawang araw panalo daw sila ay dahil marami daw objection yung depensa na hindi kinatigan ng presiding officer. Doon naman sa ikatlong araw ay marami namang mga objection din ang prosecution na hindi kinatigan ng presiding officer. Basehan ba yun, attorney? Pero sila pa rin yung panalo noong third day. Well, kasi obviously, meron kasi tayong bagong rules of court, no? May mga amendments sa rules of court at naging very liberal na ngayon ang bagong amendments, lalo-lalo na sa evidence, no? Pagdating sa mga electronic documents at saka pagdating doon sa tinatawag na hearsay evidence, no? In fact, binagong definition ng hearsay evidence, no? Yung mga bagay-bagay na hindi sinabi sa hukuman, yun na ngayon ang hearsay evidence, no? So sa akin, it's time for adjustment for both panels, no? For both sides na kinakailangan veer away doon sa pag-iisip na napaka-technical ng pagtatanong natin sa hukuman. Hindi na po dapat ganun ka-technical. Kaya nga ang aking payo sa parehong panig ay give witnesses the leeway to answer at object when it is necessary but be very sparing kasi alam naman nila the 2020 revised rules of evidence ginawang liberal talaga nang sa ganon maiwasan yung napakadaming mga objections habang nagtatanong ang abogado sa isang witness. Ang tanong pa nga dyan, ma-appreciate ba ng nakararaming mga senator judge itong kanilang prosesong ginagawa? Considering ilan lang naman talaga yung abogado na masasabi nating nakakaintindi kung bakit ganon yung kanilang pag-object, attorney? Well, duda ako kung maintindihan nila yan. Kasi kung mga abogado mismo na dapat ay up to date sa mga amendments ng ating rules of court ay parang nakalimutan na mayroon ng mga bagong rules of evidence ngayon, lalo pa yung mga hindi abogado. No? Alam mo, kaya naman mga abogado expected to be up to date kasi meron kaming mandatory continuing legal education at ako nga kakatapos ko lang for the first time na mag-comply dyan kasi for the first 7 compliance period in 21 years, ako exempted dyan. Pero ngayon hindi na ako profesor at hindi na ako taong gobyerno, I had to comply with it. At dito sa MCLE, nalaman ko yung amendments nga sa revised rules of evidence na naging mas liberal na ngayon sa pagtatanong sa mga testigo. Naging din tampulan din ng komento, reaksyon ang pahayag ng private prosecutor attorney na yung photocopy daw ay original, parang original na. Ano ba sa pagkakaalam nyo po ang ruling dito? Well, ang ruling ngayon kasi, yan nga yung sa revised rules of evidence, kapag nag-print out ng isang electronic data, that can be considered an original. Pero you have to lay the basis naman, na hindi naman po pwede na basta nandyan na yan, original na yan. Dapat ilagay mo yung basis na yan ay lumabas sa computer, na dinownload at pinrint out. At sa tingin ko, yun ang nagkulang. No? Dahil kung titignan mo doon sa rules of electronic evidence at saka sa revised rules of evidence natin,
pwedeng matanggap yan ng hukuman but lay the basis. Opo, doon sa unang araw nung inilatag nila po yung witness, parang nag-oppose ang depensa dahil hindi daw kasama itong witness doon sa original na paghahain po ng impeachment complaint, pero hindi naman kinatigan ng presiding judge dahil daw doon sa Enriles versus Sandigan Bayan na ruling. Ano po masasabi niyo po dito kahit hindi ba kasama doon sa original, or doon ba sa paghahain ng impeachment dapat kompletos recados na ba kung ikaw maghahain? Well, talaga nakakabahala yung ganyang ruling na yan. Nakalimutan ko sabihin na yan ay napaka-importanting bagay din, no? Kasama dun sa pagpapaalala sa mga senator judges na huwag magtatanong ng mga bagay-bagay na makakasira sa integridad ng buong pagdinig gaya nung naging pagtanungan ni Risa Ontiveros, no? Pero ito, napaka-importante rin ito dahil ang pagkakaalam ko, syempre, ang articles of impeachment ay parang information, no, sa ating rules of criminal procedure, at dapat sang-ayon din sa rules of criminal procedure natin, lahat ng mga affidavit ng mga testigo na gagamitin ng prosecution ay dapat nasumite na dun pa lang sa level ng piskal, at yung level ng piskal pagdating sa impeachment ay sa House of Representatives, na kapag hindi nga na-include ang isang ebidensya doon sa hinaing complaint sa House of Representatives, dapat hindi payagan yan. So yan ay isang bagay na pwedeng idulog sa Korte Suprema, kasi ang sinasabi naman ng presiding officer ay by way of practice, by way of precedent ng Senate impeachment, ay pwedeng gawin yan kung ito ay ipinasok sa pre-trial at walang objection ng kabilang panig, no? Pero sa akin, parang jurisdictional yan kasi dapat hindi ka lalabas dun sa apat ng corners ng impeachment complaint, at hindi dapat mag-offer ng evidence na hindi kasama dun sa naging complaint sa Kamara de Representante. So diyan ay isang bagay, isang issue of law na dapat idulog siguro sa Korte Suprema. Umamin din po yung witness na hindi niya mismo nakausap yung offended party. No? Marami akong katanungan dito, attorney. Pwede ba na maghain ng reklamo o magkaso kahit hindi yung offended party ang nagrereklamo? And pangalawa, yung affidavit, imbis na affidavit nila, ang in-insert lang doon is yung mga pahayag nila, yung video statement, tsaka yung speech ni Marcos Jr. at ni Romualdez. Hindi talaga yung signed affidavit po nila. Ano po yung legal na basehan po dyan? Well, tama ka na kung ito ay talagang ordinaryong criminal case, walang kasong na isasampa dahil walang nagrereklamo. At yan ang problema natin pati dun sa mga kaso ng di umanong mga patayan, kasi paano naman mag-iimbestiga ang Estado kung walang nagrereklamo, no? So sa akin, kakaiba ito. This is selective prosecution favoring the President, the First Lady, and the House Speaker. Kasi kung ordinaryong tao ang naging biktima ng ganitong banta, walang kaso na maisasampa dahil it is the filing of a criminal complaint in the NBI or the PNP that will trigger yung investigasyon ng mga alagad ng batas. Pero tama ka, this is motu proprio, no? At ang sinasabi nga is, bakit naging motu proprio ito samantalang kung wala namang reklamo yung mga binantaan dahil pare-pareho sila mga personalidad na may kinalaman sa politika at siguro alam nila na kaparte lang yan ng buhay politika, bakit kinakailangan gumastos at ubusin ang panahon ng mga taong gobyerno samantalang napakadaming mga krimen na dapat imbestigahan, lalong-lalo na yung flood control scandal na hanggang ngayon wala talagang napaparusahan. Natanong din yung pagiging patas ng NBI, kasi sa pagkakalam natin ng NBI talagang lahat kinikater niya, no? Mapa taga-gobyerno man, kahit na siguro kritiko ng mga gobyerno, obligado siya na i-cater yung mga reklamo. Pero ang napansin din natin, doon sa side ng offended party, doon nga siya nag-imbestiga, lahat ginawa, pero doon sa yun yung kine-question yung sa Operation Romanov ba yun, na parang hindi din ganun kabigat yung kanilang ginagawang investigasyon ukol dito po, attorney. Ano masasabi niyo po? Well, talaga nakakabahala yan. At sasagutin ko yan sa pamamagitan ng dalawang punto. Unang-una, ginaya kasi natin yung sistema sa Amerika na nagkaroon ng Federal Bureau of Investigation para kung yung mga alagad ng batas ang sinasabing siyang lumabag sa batas, magkakaroon ng patas na investigasyon. Kaya kung mapapansin mo, kahit anong krimen na merong pulis na involved,
bukod sa investigasyon ng internal affairs ng kapulisan, NBI talaga ang tumatayong investigador dahil kinakailangan talagang magbigay ng katarungan sa biktima ng mga krimen. No? Pero nakikita natin ngayon ng NBI ay parang nagiging sandata ng Administrasyong Marcos laban sa mga kalaban niya, lalong-lalo na sa mga Duterte. At itong selective prosecution nga na ang banta ay laban kay Presidente, tinuluyan si BP Sara at ginawa pang articles of impeachment, samantalang yung Operation Romanov na sinabi na isang testigo is in play, hindi man lang inimbestigahan. Samantalang pareho namang pinakamataas na opisyalis ng bayan, ang Presidente at Vice Presidente. At kung merong banta laban sa isa, dapat talaga yan iniimbestigahan, hindi lang ng NBI, pati pa nga ng National Security Council. No? So makikita natin na kung patas ang NBI at kung talagang ang kanyang misyon ay magbigay ng katarungan sa lahat ng biktima ng krimen, dapat alleged threat sa buhay ng Presidente at ng Vice President ang inimbestigahan at kinasuhan kung nararapat. Dito naman po sa magiging oral argument next week, no, kung hihingin ba yung mga resibo, no, yung sa BIR box, no, relevant pa ba ito, attorney? Matutukoy ba sa mga resibo kung merong unexplained wealth o baka bahagi lang ito ng fishing expedition kasi wala naman silang kopya nito. Pwede ba yan sa korte na doon ka pa mangangalap ng ebidensya o maituturing na ba itong ebidensya considering wala nga silang pagkakaalam kung anong laman noon, nagbabayad nga ng tax, bakit pa iisipin na yan ay mali yung mga unexplained wealth, attorney? Again, ang kasagutan ko ay definition ko ng evidence. Ito yung mga pamamaraan para mapatunayan ang mga paratang sa hukuman. Kung ang paratang ay merong unexplained wealth, sa akin, irrelevant immaterial ang tax records kasi hindi mo naman malalaman kung talagang nangurakot yung isang tao sa pamamagitan lamang ng halaga ng buwis na kanyang binayad. Yan po yung unang punto. Kinakailangan talaga magkaroon muna ng ebidensya na nangurakot yung taong gobyerno bago mo sabihin na yung mga tax records niya ay relevant. Dahil kung siya'y nangurakot, dapat mas malaki yung tax na binayad niya. Pero hanggang wala kang ebidensya ng pangungurakot, irrelevant, immaterial yung mga tax records. At yan ang dahilan kung bakit sinasabi ng batas na hindi talaga dapat isinasa publiko yan. In fact, ang tingin ko kung tama ang aking rekoleksyon nung nangyari sa impeachment ni Chief Justice Corona, hindi lang hukuman ang dapat magbigay ng otoridad para yan ay maisa publiko, kinakailangan mismo ang presidente magbigay ng ganyang otoridad. Kung hindi ako nagkakamali sa recollection ko. No? Kasi ang nangyari doon, yung mga SALN at saka mga bank accounts na ilabas ni Ombudsman Conchita Morales. Pero yung mga tax records na ilabas lamang with the permission of then President Noynoy Aquino. Pero yung sinasabi po na pati yung hindi pa siya impeachable official, isinasama po sa hinihiling ng mga dokumento, pwede ba yon or dapat during during nung siya ay impeachable official, during sa kanyang pagiging vice presidente? Well, ang theoretical answer siyempre, ang impeachment ay para panagutin lamang ang isang opisyal para sa mga gawain niya habang siya ay opisyal na kung saan siya ay pilit na pinatatanggal. No? So anything na ginawa bago siya maging vice president, irrelevant and immaterial. Kaya nga sabi ko kanina, yung sinabi ni the presiding officer, yung ruling niya na miski testigo na hindi nabanggit sa complaint o hindi napasaloob sa kahit anong impeachment complaint ay po pwedeng ihain. Kasi kung ganyan ang maging patakaran niya, hindi talaga matatapos itong impeachment ito. Sabihin na natin pwedeng gawin yan. Sabihin na natin in 90 days at one hearing per day at 3 days per week allotted to it, makikita natin napakadami niyan. Kasi ang time sa 10 naku, hindi ko alam kasi yung aking math no, mahina ako sa math, no, pero that's 90 witnesses na ipipresenta mo at 3 witnesses per week lamang. So per month, it's only 12. So can you imagine kung ilang buwan matatapos yan? No? Hindi lang pala July, August, baka mamaya hanggang Nobyembre, Oktubre, baka nangangampanya na, naghihiring pa rin. Unless yan talaga ang kanilang pakay.
para masira talagang kandidatura ni VP Sara dahil maski hindi pa siya mapatunayan nagkasala as late as November matapos na maghain ng Certificate of Candidacy, naglilitis pa rin sila at patuloy ang proseso na sinisiraan si VP Sara na para bagang analogous doon sa ginawa nila kay VP Binay minsan, no, na habang nagkakandidato na siya, patuloy pa rin ang investigasyon at sinisira ang pagkatao ni VP Binay. Ang pagkakaiba lang, wala silang mapapakitang ebidensya na nagpayaman talaga si VP Sara. Opo, dito tayo sa isa pang mahalagang issue, attorney, kasi dito sa unang 3 araw, pinanindigan ng presiding officer na si Senador Chis Escudero na 16 lang talaga, no? At along the way, walang nag-object dito at inaprobahan nila yung journal. Merong nag-clarify si Senador Ping Lacson, pero sinabi naman niya na hindi legal opinion, sabi ni Escudero, kundi yun talaga yung ruling nila. Maaari pa bang mabago ito? Case closed na talaga ito, attorney, at hindi na pwede mabago sa sinasabi mong 90 trial days? Hindi. Hindi pa yan nakaukit sa bato. Bakit? Yan ang intention nila nung hinalal nila si Win Gatchalian na wala silang quorum at wala silang 13 nung June 3 na di umanong pagpupulong ng Senado. Nais nilang isulong na kapag ang saligang batas ay tahimik, kung ilan talaga ang basihan ng majority pagdating sa quorum o di kaya yung basihan ng 2/3 pagdating sa finding of conviction, bukas pa rin ang issue kung ano yung basihan ng 2/3. Yan ba ay lahat ng mga senador o lahat ng senador na po pwedeng makaboto? Dahil kung sila ay aminado na susunod sila doon sa nakasaad sa saligang batas na all members means 24, dapat hindi nila hinalal si Win Gatchalian noong June 3. O di naman kaya, para pagpapakilala na talagang sinusunod nila ang saligang batas, maski sila ay nakaposisyon na, inimandihan nila uli yung rules nila para nga maka-elect ng iba pang presiding officer other than the Senate President. Yung kanilang pagpipilit na tama ang paghahalal kay Win Gatchalian noong June 3 at tama yung pag-aminda nila ng rules noong June 3 na po pwedeng maghalal ng panibago o hiwalay na presiding officer, nagpapakita na ang Senado may sariling interpretasyon kung ano ibig sabihin ng all members of their Senate. Opo, and meron pong pag-question doon sa pagpapalit ng presiding officer, attorney. Merong inihain sa Korte Suprema led by Attorney Israelito Torion. Ano naman po yung pananaw nyo po? Kasi yung pagkaka-approve ng mismong pag-amyenda ng impeachment trial, na itanong din ito ni Senador Alan Peter Cayetano. Una, 12 lang sila na nagboto doon, yung June 3, no? So questionable 'yon. Pangalawa, yung mismong pag-amyenda nila, wala daw 1-day notice. 'Yon. Tapos etong pag halal sa kanya bilang ay kine-question ngayon. Ano po yung pananaw niyo po ukol dito? Well, sang-ayon ako kay Senator Cheese na walang kapangyarihan ang Senado na amendahan ang saligang batas. Ang kanilang pag-amenda ng kanilang rules dapat sang-ayon din sa saligang batas. Kung sila ay mag-aamenda ng kanilang rules, kailangan sumunod na ito ay aprobado sa pagpupulong ng kanilang Kamara kung kailan merong quorum. At ang quorum nga is majority of all members or 13 and not 12. So sa akin, nagbigay naman ng babala na si Senator Alan Peter Cayetano, binasa rin ng magkapatid na Cayetano yung probisyon ng Constitutional Commission na hindi dapat magkaroon ng ibang presiding officer kapag ang linilitis ay ibang opisyalis at hindi naman presidente. At sinabi nga nila na kinakailangan merong procedural due process dahil pag hindi sumunod sa nakasaad sa saligang batas, pwedeng mabaliwala lahat ng mga gawain na hindi alinsunod sa ating saligang batas. So the warning has been made, hindi naman sila sumunod. No? Clarify ko lang, attorney, kasi nabanggit mo, sumasang-ayon kayo kay Senator Cheese doon sa pahayag? Yeah, Senator Alan Peter Cayetano, na there was a violation of procedural due process kasi nga kinakailangan sumunod sa saligang batas. At bagamat may kapangyarihan na mag-amenda ng rules ang Senado, kinakailangan yung pag-amenda alinsunod pa rin sa saligang batas na dapat merong quorum at walang quorum noong June 3 nung sila ay nag-amenda ng kanilang rules na po pwede maghalal na hiwalay
na presiding officer. Parang ang kanila namang paliwanag daw ay 12 sila noong nagboto sila doon sa pag-amyenda. Pero yung pag-approve naman ng journal, which is yun yung special session, ay 13 na sila. Pwede ba yun? Hindi, kasi ang basehan hindi yung approval of journal, kundi yung botohan mismo. Kasi ang Senado is a plenary, no? It functions as a plenary chamber. Ibig sabihin, gumagalaw sila bilang isang institusyon lamang. At para sila ay magkaroon ng official business, kapangyarihan na mag-conduct ng official business, dapat merong quorum. At ang quorum nga is 12 plus 1. Opo. Now ngayon, kasi nga, kine-question itong pagiging presiding officer ni Cheese, pero kung mababasa mo naman yung mga komento ng ating mga kababayan, kung pagpipiliin doon sa dalawa, parang mas pabor na ang mag-preside itong si Senator Cheese compare kay Senador Win. Ano po ang masasabi niyo po? Nakikita niyo po ba na magagampanan ni Senador Win ang pagiging presiding officer sakali man na i-declare na hindi yun constitutional? Well, sa akin nga nakakahiya. Nakakahiya kasi pinapatunayan ni Win Gatchalian na kada araw na umuupo siya katabi ni Senator Escudero ay siya'y naghangad ng isang posisyon na hindi naman niya kaya ang katungkulan. Nung siya'y naghangad na maging Senate President at wala naman na pumilit sa kanya na maging Senate President, dapat sinigurado niya na kaya niyang gampanan ang lahat ng katungkulan ng Senate President. Kasama na yung pagiging presiding officer kapag ang linilitis ay hindi presidente ng Pilipinas. So nakikita natin na kada araw na nakaupo siya doon, na mayroon at parang flower vase, meron din talaga siyang, kumbaga, yung pagnanais lamang ng magkaroon ng kapangyarihan na alam naman niya na hindi niya magagampanan. Ibig sabihin, paghangad sa kapangyarihan na walang responsibilidad. Huli na lang, attorney, mensahe niyo po sa ating mga kababayan kasi sabi niyo nga mahaba-haba pa po ang babaliwalain lang ba o dapat tutukan ito ng ating mga kababayan ng lahat ng mga paghimay diyan sa impeachment court sa Senado? Well, sa akin, wag natin kakalimutan ang pakay nila dito. Ang pakay nila sirain, tanggalin bilang banta sa kagustuhan ng Marcos administration na manatili sa kapangyarihan till kingdom come. Kaya wag nating ililihis ang issue. Ang issue pa rin ay bakit gusto nilang manatili sa pwesto ang kasagutan dahil ang pagnanakaw nasa dugo na ng Marcos mula pa nung panahon ng kanyang diktador na amang si Marcos Sr. hanggang ngayon na mas malala lang ang problema natin dahil ang Marcos Jr. ngayon ay bangag. So habang tayo nanonood dito sa kapalpakan ng prosekusyon na mapatalsik si BP Sara, wag natin kakalimutan na nais din nilang ilihis ang ating atensyon doon sa iba pang kasalanan ng Marcos Jr. kasama na ang lantarang pagnanakaw. Si Attorney Harry Roque, dating presidential spokesperson, maraming salamat